guys, magluluto po ako ng spaghetti para mayroon pong madala po si Brian doon sa kanyang uuwian dahil nga hindi nga siya pwedeng magluto doon at kaya dito madalas matulog lalo na pag may trabaho na para makapagpahinga kasi doon po sa tinirahan niya bawal po doon. Pwede ka naman matulog doon maghapon kaya lang pinapaalis ka talaga ng certain hours. So ito po yung lulutuin ko po. Hindi ko na lang po ipakita yung kaldero ko sa inyo. Sunog na po kasi sa ilalim eh. So, ito po yung kaldero ko po. Pero malinis po yan ha. Kaya nga bibili po ako ng bagong kaldero. Kasi hindi ko makita yung kaldero ko sa box. So, mayroon tayong ground beef, hot dog, onions and garlic. And ito yung chicken bouillon, oil and spaghetti sauce. Magluluto po tayo ng spaghetti sauce. At mayroon po tayo ditong sugar. Okay, so yun po ang gagawin ko muna. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung gagawin natin. So dito na naman po siya ipapasok sa loob guys. Dyan. Kasi dito kasi so, nakikita. Ayan. Nakikita kasi dito yung pagluluto. So ang gagawin ko po ngayon ay mag-iinit po ako ng kalan. Una ko muna ay i-brown ko po itong ground beef. Mayroon tayo ditong 1 kilo tayong ground beef dito guys. So pwede ko pong ibabrown ko muna po yung meat. Yan po, ibabrown po natin muna yung meat guys. Ibabrown ko muna yung meat. Madami na po yung 1 kilo eh. Ito po yung ating spaghetti noodles. Pero mamaya ko na po siya anuhin. At mayroon naman pong mayroon din po akong ibang pasta dyan sa loob. Pero ang ano ko muna po, ito lang muna. Hindi yun siya magalasin. So, ano ko po dito, no? Pagsabayin ko po yung tubig para magluto ng pasta.
So, ayan na po yung tubig natin para sa pasta po. Kailangan mo na i-brown yung meat para maalis po yung dirty fat, unhealthy fat ng meat. Tapos, at ilagay po natin dito sa bote na iniipon po natin para po sa ating sa dirty fat. Kasi pag ang dami po. So, ito na po. Wala po pala siyang maraming fat kasi lean po yung aking. Hindi ko na po siya alisin yung fat na yan. At saka nandyan po yung tubig natin po. So, ngayon po ibabrown natin. Lalagyan ko ulit siya ng lalagyan ko siya ulit ng mantika. Lalagyan ko ulit siya ng mantika guys para okay, so madami din po. Yan po ang hindi natin kailangan na pa. So ngayon guys, lalagyan ulit natin ito ng cooking oil. Sasahid po natin yung brownie. Lagay po natin yung onions and garlic. Pagsabayin na po. Ngayon po, ilalagay natin yung chicken bouillon.
Mga dalawa nito po. Ngayon po, ilagay natin ng ating Rius, ano po, chicken, pasta po, pasta sauce. At tubig na mainit po para masarap po yung spaghetti po pag nilalagyan niyo po ng tubig. At lagyan po ng asukal. Guys, ito po yung local Jollibee spaghetti. Okay? Local Jollibee na spaghetti po na homemade from Edita's Kitchen. Now, ilagay ang hotdog. Ilalagay po ang hotdog, guys. Tapos isisimmer ng 1 hour. Yung hotdog po ay frozen. At lalagyan ng black pepper. At ngayon po, ilagay na po yung tubig. Kung ano pong size ng inyong spaghetti sauce. Kung may spaghetti sauce po kayo, na ilalagay po nyo sa inyong kahit, either yung kahit na yung mga tinatawag nilang yung mga galing po sa mga Philippine style po na spaghetti, okay? So, nakalagay naman po sa bag yan. Para hindi po masasayang din po yung nasa loob ng spaghetti bags. Kung kahit ano po, equivalent po doon, tubig na mainit po. Tapos ibalik nyo. Alam mo kasi kung bakit ko nilalagyan ng tubig yung aking spaghetti sauce. Dahil nanonood po ako ng video kay Lydia Kitchen, yung Italian po na cook, na TV show na Italian, her name is Lydia Kitchen from Italy. Ito yung niluluto niya kasi ang Italian po palaging pasta. So, palagi pong sinasabi niya, you put water, hot water or water from
from the pasta water. Yan ang palagi niyang sinasabi. To make it the sauce and to make it the sauce, very, very tasty. So, yan po palagi po akong naglalagay po ng so, ganito po yan, ganito na po yung pasta ko habang mayroon po siya. Hindi po siya, ayan po, yung tubig na yan. Habang nakalagay na po yan dyan, pakuluin mo muna yan. Pakukuluin mo yan. Ayan na po yung ng ating spaghetti. Pero hindi pa luto yan. Hindi, sisimir po yan ng 1 oras. Kapag nasimir mo po ng 1 oras yan, guys, masarap na po yung kasi nakasimir na po. Lahat ng ingredients po na nilagay mo po dyan lahat po ng ingredients po na nandito po sa katulad yung ginger, garlic, onions, hot dogs, anything that you put into that cooking, guys, is very what do you call this? Maaano na po yung lasa. Nandiyan na po sa loob. Kasi nakasimir na po siya ng 1 hour. So, kung dito ko siya ilagay mamaya po sa number 3. Di ba yan, high? Tapos, 8.5. Bali, yung high po, bali 9 yan. 9. Ayan. Tapos, 8.5, 8, 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5, 5, 4.5, 4, 3.5. So, dito ko siya maya ilagay po sa number 3. Pakukuluin ko muna siya. Pag nakakulo na po siya, saka ko na po siya ibabawasan yung kanyang apoy. So, yan po yung technique po dyan sa paggagawa ng Since hindi naman ako po nagmamadali tungkol sa aking pagluluto, I don't have I'm not rushing. Hindi po ako nagmamadali dito sa luto ko na yan. Okay? Hindi po ako nagmamadali dahil wala pong magsasabi, Edita, magmadali ka dyan kasi gagamit ako ng kusina. Wala po. Ako lang po dito ngayon. So, ngayon po, tatakpan na po natin, guys, para kumulo man, nasa loob siya ng Tapos ngayon, guys, na po, pasta time na, pasta. At saka guys, mayroon akong backup na pasta dyan kung gusto ng anak ko magdala ng pasta na hindi luto, mayroon tayo. At kung kakailanganin din po ng tubig mamaya yung spaghetti sauce. Basta ang importante guys, ito po yung taba na kinuha ko po doon sa meat. Na yan ay kailangan pong alisin dahil hindi po yan maganda sa kalusugan. Ako ay matanda na pero wala po akong major na illness. Kasi palagi po ako nag-iingat sa aking pagniluluto. Hindi po ako nag-aasin kasi bawal sa akin din yung maalat dahil yung nilagyan ko na po ng chicken bouillon po yung pasta. So kaya yung pasta po, depende po yan sa inyong gusto. Lagyan nyo ng oil, lagyan nyo ng kung gusto nyo nang lagyan siya ng oil, lagyan nyo ng asin, nasa sa inyo po yan. Pero sa akin po, hindi po ako naglalagay ng asin. Pagdating sa pasta, hindi po ako naglalagay ng oil pagdating sa pasta po. Is my choice po. Pag dating po dyan.
kung bakit guys na hindi ko po siya nilalagyan ng asin or something. Dahil ang magic sarap dyan ay ang butter para hindi dumikit. So ngayon guys, kumulo na po yung pasta natin, okay? Kumulo na po siya. So ngayon guys, ibaba na natin ng 3.5 yung ating pasta. Kasi para hindi siya dumikit, hahayaan ko na po siya dyan. Yan ang tinatawag na simmer. Pagkatapos dito, yan ang ating local Jollibee Edita's Kitchen. Yan lang po. Local Jollibee's in Edita's Kitchen. Yan lang ano ko ngayon guys. Diba yung Jollibee? Oh, magic! Okay. Lalagyan natin ng cheese ang pasta. So mga 1 cup po na cheese. So mga 1 cup, libre lang naman tong cheese na to, hindi naman natin ito binili. Masarap sana to guys kung mozzarella. Pero any cheese counted. Yeah, about 1 cup na po yun, guys. Ganyan po, kailangan po haluin po kagad ang cheese para hindi po siya magdikit-dikit o magbuo-buo. Pero ayan na po, may cheese na po yung ating may cheese na po yung ating pasta sauce. At saka kapag nagluluto din po ng pasta, no, wag pong guys, yung wag lang pong i-overcook.
na po. Ganyan po tayo maglinis, magluto guys ha. Ganito po ako magluluto guys. At the same time, ito na po ang ating pasta guys. Ito na po yung ating pasta. Ayan, ang ating pasta guys. Dati guys, kapag nagluluto po ako ng spaghetti, lulutuin ko muna yung pasta bago po yung maggawa ko ng spaghetti. Alam niyo kung bakit? Ito lang po yung pots ko. Ito lang. Ngayon, mayroon akong ganito. Kaya, yan po ang ating... Wala tayong pasta pot. Pero okay na po ito. Ayoko na pong ano po ng marami kasi wala naman tayong ano. Mahirap din po. So, ito na po yung ating ano po ha. Spaghetti with cheese. Hot dogs. Ayan na po. Diba guys? Ayan o. Para hindi po siya magano. Hanggang sa ano na po yan. Kahit na ibaba mo ng ganyan yan guys. Hindi na po yan didikit sa ano sa pot kasi mahina na po yan. Yan na po yung pagka-simmer po mo hanggang sa mamaya na po yan. Hindi na po yan itataas yung ano hanggang sa lumiit na po ito. Makikita mo na po yung nag-oil na po yung ano yung spaghetti. Doon mo na ay ano kapag nakita mo na po na may nag-oil na po yung spaghetti mo, doon mo na anuhin. Ayan na po yung ano. Kaya hindi mo kailangan pong anuhin. Mamaya ko na po siya titikman kung masarap. Titikman natin. Kailangan po ng kaunti pang asukal. Pero hindi na po natin dagdagan ng asukal lang po kaya medyo maano po yung asin. At yung pasta, mainit.
Okay guys, so ngayon, huhugasan ko po ito ng tubig. So, hinugasan na po siya natin ng tubig guys. Ang pasta natin. At of course, ilalagay natin dito yung tubig na mainit kasi baka kailanganin ko po mamaya. Sandali lang po ha. Dito siya. Kasi mayroon pa siya ng ano. Ngayon, babalik natin po yung pasta na mainit sa ano sa at lalagyan po natin ng butter. Half nito po, quarter po, third, third, 1/3 po ng ano. Yan. At siyempre guys, hahaluin mo yan para matunaw yung ano yung butter. So, hindi na po siya magdidikit guys. Kailangan po na ano po lahat yung natunaw na po yung butter guys. Ganito na po siya ang texture niyan. Pakita ko lang po sa inyo kasi papatayin ko na rin. Ganyan na po yung kanyang texture guys. Oh. Buhaghag na po, hindi na po siya. Kaya sabi nga ng aking anak, ito guys, kapag nilagyan po niyo ng ng butter yung inyong pasta, pwedeng olive oil, pwedeng butter. Kung wala kayong olive oil po, butter. Kung wala kayong butter, olive oil. So, wag lang yung cooking oil, guys. Wag lang yung cooking oil kasi kailangan mo po na magiging healthy ka. So, healthy po yung yung olive oil tapos butter. Mas healthy po kaysa yung canola oil or something. Basta butter o avocado oil. Anything that is na cooking, like canola oil or something. Yan po. So, yan na po yung aking pasta, no. At ito na rin po yung aking spaghetti sauce with pasta. Yan po. Yan po. Luto na po yan siya. Tingnan po, di ba yung oil of God? Yan ang sinasabi ko po sa inyo kapag makikita mo na po yung nag-oil na po yung yung spaghetti sauce. Yan po yung hinahanap ko po.
Pero mamaya ko pa po siya. Luto na po siya. Pero para mainit po, hayaan ko na lang po sa salo. Nandito na po siya sa ganyan. So, kumukulo-kulo pa po yan. Hindi pa po siya, hindi ko pa po siya papatayin. Hanggang dyan lang po yan. So, luto na po lahat. Luto na po yung pasta. Luto na po yung spaghetti sauce. Yan po ay ready to eat na po. Ready to eat na kung gusto natin kumain, ay ready to eat na po yung pasta, pero kakain pa po ako ng breakfast. So hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po tayo guys. So maraming salamat for watching. Sa hindi pa po naka-subscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. At sa aking mga minamahal na mga subscribers, silent viewers, sa mga W's, kaibigan matindi, mega love shout out po. At maraming salamat po sa inyong lahat. At sa hindi, so ito po ang aking Sunday morning cooking bago po aalis papunta ng trabaho si Brian at uuwi doon sa kanyang tirahan. So, at least makakain man lang ng healthy na food yung aking anak. Katulad ko dati po na nasa homeless ako. Bawal po tayo magluto, bawal lahat. So pero sa ngayon pong nakakuha na po tayo ng apartment, wala na pong makakapigil sa akin sa pagluluto or sa kahit anong gagawin ko po kasi akin na po ito. So tatanggalin na po natin yung hindi na po natin siya lagyan ng pan. At ito po yung tubig na mainit ay akin pong isisave. Dito po siya para wala pong maspaso dyan. At maghuhugas tayo bago tayo kumain po ng almusal. So ganito na po. Pag mayroon po akong spaghetti sauce na kapag nagluluto po ako ng spaghetti, palagi ko pong sinisave po yung mga buti. Kasi yan ang kailangan ko po, yung buti na yan. Dahil nga sa yung dirty, katulad ng magprito ka ng isda or po yung may dirty oil kayo, ilalagay na lang po sa buti. Kasi nagka-clog up po yung sink kapag nilalagay nyo sa sink. Yan ha. Dahil kapag winter, nagbubuo yan, di ba? Nagbubuo yung yung oil. Kaya kunting naman po. Matagal po ako nakarenta ng apartment. Pero hindi po, never po ako nagtapon po. Katulad po ng katulad po sa yung nandun ako sa Mysore, yung nagrenta po ako ng bahay doon nagrenta po ako ng kwarto sa kaibigan ko. Yung isang kaibigan ko madalas magluto. Yung isang kasama ko na Brazilian madalas po siyang magluto, guys. So ngayon, dahil madalas po siya magluto, palagi po doon may nakalagay na do not throw oil in the sink. Kasi nga po, magbabara nga po yung oil. Pero sa akin po, sa aking po, hindi po talaga ako hindi po talaga ako nagtatapon ng cooking oil. So, ayan na po, pagkatapos natin magluto, hindi na po tayo masyadong maraming huhugasan. Kasi, ito yung ating nilalagyan ng So, galing po yan sa, recycle lang po yan, galing po yan sa manok, pating na manok. So, ang aanuhin na lang po natin dito, kapag magluluto, kailangan sabay hugas. Huwag pabayaan yung kalan na
hanggang bukas ka pa maglinis. Kasi habang may grease yan at dumikit, mahirap na linisin kapag nagkaroon ng yung greasing niya. Kapag nag-grease yan, mahirap yan linisin, guys. So, yan na po. Tapos na po yung pagluluto natin, guys. Wow, ang ganda ng spaghetti ko po. Dahil mataas na po yung ating ito na po ang ginong texture. Ayan. 'Di ba? Pero yung oil na yan po, galing na po yan sa meat. Na na po kasi na-simmer na. Ayan. Tapos yung spaghetti sauce na yan po, hanggang mamaya, pa yan, maghuhupa pa po yung tubig. Yan po ang sinasabi ko sa inyo na masarap. Kapag marami po kayo ayan, lagyan nyo ng tubig po para hindi po masyadong dry yung inyong spaghetti. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yan po ang ating spaghetti sauce. Yan. May cheese. Masarap. May hotdog. Local Jollibee from Edita's Kitchen. Yan po ang aking aanuhin ngayon po. Ayan. Tatanggalin na natin siyan. At na po ang malinis na rin. Malinis na rin po yung sink ko at nandito po yung magic na kape natin. At patayin ang ilaw. At kakain po tayo, guys. So, thank you so much. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Bye-bye.